Hello, good day mga boss. Welcome po uli sa ating channel. Ang tatalakayin po natin sa video nating ito, no, yung bakal po ng poste. May mga nagtatanong po kung paano raw po computein yung main bar na bakal ng poste, no? Yung pong dami niya. Ito pong hawak-hawak nating ito, no? Ngayon dito po sa video ito sasagutin po natin yan, no? Kung paano computein yung dami ng bakal na yan. At sasagutin din po natin yung tanong minsan, no, kung pwede raw po bang palitan yung diameter ng bakal ng poste. Gusto niyang palitan ng ibang diameter. Dito po sa video ito, no, tatalakayin din po natin yan, no. Kaya lang bago po natin umpisahan, sana po pakipindot lang po muna pala yung like, no. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan po natin yung topic na yan. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, yun munang dami ng bakal ng poste, no. Minsan pag nagpagawa po tayo ng bahay, no, may gagawin pong plano at nakalagay na rin po yung size ng mga poste, no. Ngayon dito po sa size ng poste, no, kung nandyan na po, kunin lang po natin yung cross-sectional area ng poste, no. Ang gagawin po nating halimbawa, no, dito sa computation natin yung 1% nung cross section ng poste kasi yan po yung minimum, no. Pero kung magpapagawa po kayo ng bahay, sumangguni po kayo sa mga structural engineer tsaka sa architect, no, sa mga professional natin. Halimbawa po, no, meron tayong cross sectional area ng poste, no. Halimbawa po meron po tayong size ng poste na 250 mm by 350 mm. Kailangan po kunin natin yung area nito, no? Madali naman pong kunin yung area nito, 250 mm times 350 mm. Ayun lang po, no? Since ang gagamitin nating area ng steel, no, o dami ng bakal yung 1%, no? Kasi po 1% is yung pong minimum, no, na dami ng bakal ng poste, no. Yan po yung gagawin nating halimbawa, no. Pero kayo po, wag kayong basta-basta maglagay lang ng dami ng bakal, no. Sumangguni po kayo sa mga professional natin kagaya ng mga civil engineer, structural engineer at saka architect, no. Sample lang po natin ito. Halimbawa po yung area natin, no, length times width 350 mm times 250 mm. Ang area po natin 87,500 square millimeter, no. Mamaya po kukumputin na po natin yung area ng steel naman na 1%. Okay, punta po tayo sa next topic natin. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, ito namang computation ng area ng bakal, no. Kanina kasi na-compute natin yung area ng cross-section ng poste, no. Ngayon, kukumputin natin yung 1% na halimbawa natin na area ng bakal, no. Yan kasi yung minimum na dami ng bakal sa poste, no, ayon sa NSCP or National Structural Code of the Philippines, no. Kaya yan ang ginawa nating halimbawa, no. Ang na-compute natin kanina, no, 87,500 square millimeter, no, yung area ng poste, no. Ngayon, para ma-compute yung minimum steel area ng poste, which is yung 1%, no, nung gross area ng poste, i-multiply lang po natin yung 87,500 square millimeter na area na gross area ng poste, no, sa 1%, no. Yung 1% naman po 0.01 yan, no. Kaya 0.01 yan, 1 divided by 100, yun po, no. 0.01 po yan, no. 87,500 square millimeter times 0.01, ang answer po 875 square millimeter. Yan po yung gagamitin natin para ma-compute po natin yung bilang ng bakal natin. Kung ilang 12 mm diameter, ilang 20 mm diameter, ilang 25 mm diameter, ilang 16 mm diameter. Yan po yung magiging basihan natin, no, yung steel area ng poste. Okay, punta po tayo sa susunod na. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, yung bilang na ng bakal, no. Kaya lang bago po natin computein yung bilang ng bakal, kailangan ma-identify po natin kung anong taba ng bakal ang gagamitin natin, no. Sa NSCP po, sa National Structural Code of the Philippines, no, yung pinapayagan na minimum ng bakal na pinakamaliit na gagamitin sa poste yung 12 mm diameter, no.
Dito sa 12 mm diameter, kailangan alam po natin yung area niya, no? Ito po yung area niya, 113.1 square millimeter, no? Ito po, yun po yung mga area ng mga yan, no? Kung 16 mm diameter, 201.1 square millimeter. Kung 20 mm, 314.2. 25 mm, 490.9, no? 32, 804.2. 40, 1,256.6. Kung 50 mm, 1,963.5 square millimeter. Ganun lang po, no? Ang gagamitin po natin yung 12 mm, no? Yung minimum. Now, yan pong area niya, 113.1 square millimeter. Tingnan natin kung ilang piraso yung mako-compute natin, no? Yung steel area natin, 875 square millimeter. Yung pong 12 mm diameter na bakal, 113.1 square millimeter. Para ma-compute po yung piraso ng 12 mm na taba ng bakal, meron po tayong formulang gagamitin dyan, no? Yung pong area ng steel, ipang-divide po natin yung 113.1, no? Ito po yung formula, number ng rebar na 12 mm diameter, steel area divided by rebar area, no? Ibig sabihin 875 square millimeter, no? Di-divide natin yung 113.1 square millimeter na area ng 12 mm diameter, no? Ang answer po 7.74, o sabihin na nating 8 piraso. Yan pong 8 piraso na yan, 8 piraso po yan na 12 mm diameter bar. Ganun lang po pala kadali, no, yung computation. Kailangan po palang kunin yung cross-sectional area ng poste, yung gross area niya, no? Tapos kunin po yung diameter ng bakal na gagamitin natin, no? Tapos kunin yung area niya, yung steel area divided by rebar area. Gamitin po nating formula ito. Mako-compute na po yung piraso ng bakal, no? Ayan po yung 1%, palong pirasong 12 mm diameter po pala ang magagamit. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin, mga boss, no, tingnan din natin yung maximum na area na pinapayagan ng NSCP na 6%, no, ng gross area ng poste. Tingnan natin yung computation, no. Dito sa 6%, no, 6% yan yung area ng 250 times 350 mm, no. Yung answer dyan is na-compute natin kanina, no, 87,500 square millimeter, no. Tapos i-multiply lang natin yan ng 6%, no. 87,500 square millimeter times 6%. Ang 6% po, no, 0.06 yan, no. Bali 87,500 square millimeter times 0.06. Ang magiging answer natin, yan po yung maximum na pinapayagan ng NSCP. Maximum na 6%, no? Ito yan, 5,250 square millimeter. Yan po yung maximum, no? Hindi na po pwedeng dumami pa dyan, no? Since nakuha na natin yung maximum steel area ng poste, pwede rin na po natin computein yung dami ng bakal, kung ilang 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm. Subukan na po natin na tingnan po natin yung computation. Ang susunod na pag-uusapan natin, mga boss, no, yung computation naman, no, dito sa bilang ng bakal na ginamit natin, maximum na 6%, no. Dito sa computation nito, no, meron pong mga area ng mga bakal gaya nung ginamit natin kanina, no. Ang ginamit natin kanina sa 1% yung 12 mm, no. Ngayon dito sa maximum, sinubukan ko yung 12 mm diameter, sobra po ang dami, no. Kaya pwede kayong mag-try ng ibang diameter ng bakal, o ibang taba ng bakal, no. Ako ang sinubukan kong taba ng bakal 32 mm diameter, no, which is yung area niya 804.2 square millimeter, no. Ito po yung ginamit ko, 32 mm diameter, 804.2 square millimeter, no. Ito pong 5,250 square millimeter, ipang di-divide lang po natin yung 804.2 square millimeter, no, para makuha yung piraso ng 32 mm na taba ng bakal, no. Ganon din po yung gagamitin nating formula, no. Steel area divided by rebar area, no.
5,250 square millimeter divided by 804.2 square millimeter. Ang answer 6.53 o sabihin natin 7 pirasong main bar, no? Dapat hindi po pwedeng 7, no? Dapat lagi pong may kaparehas yan, no? Gagawin na po nating 8. Lagi pong even number yan, no? Hindi po pwedeng odd number, no? Kung 7 po yan, gagawin na po nating 8. Ibig sabihin, 8 pirasong 32 mm diameter bar. Ayun po, no? Yan po yung naging computation natin kung maximum ang gagamitin natin. Kaya lang, magta-trial and error po kayo, no? Ng mga gagamiting bakal. Minsan po kasi kino-consider natin yung minimum spacing ng main bar, no? Sa atin po meron pong 40 mm clear spacing, no? At saka yung 1.5 dB nung diameter ng main bar or 4/3 diameter ng graba. Kailangan din pong i-consider yan, no? Kailangan po yung minimum, kailangan pong masunod yon. Okay, yung po tungkol naman po sa pagpalit ng diameter po ng bakal. Kung dati pong gumamit tayo ng 32 mm, gusto nating gamitin yung 25 mm, kahit na na-design na ni engineer, pwede naman po yon, no? Kaya lang, kailangan po, hindi po tayo pwedeng bumaba, no? Sa area ng, steel area ng dinesign ni engineer, no? Kung dinesign niya 5,250 square millimeter, hindi po pwedeng mas mababa pa dito. Dapat mas mataas po yung ipapalit natin na area ng steel. Ganun pa, no? Kasi pag mas mababa dyan, hindi na po safe yung poste natin, no? At saka i-check na rin po natin kung kakasya yung dami ng bakal na yun dito, kung mamimit po yung minimum na spacing ng bakal, no? Okay, ganun lang po, no? Kung nagustuhan nyo po itong video ito, sana po pakipindot lang yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.